5 tips para magka-AFAM. Hello mga manay, manoy! Welcome sa aking video na ngayong araw na to pag-uusapan natin yung mga tips lalo sa mga babae kung paano magka-AFAM. Alam niyo na yun, ha? AFAM. By the way, I'm February na kahit March, April, May, June at December na, February pa rin. But wait, before we start, huwag kakalimutan mag-subscribe and likes para lagi kayong updated sa mga susunod kong video. So we start. Meron akong 5 tips. 5 tips kung paano magka-AFAM. Okay, manay. Eto na, makinig ka ha. Number 1. Siyempre, sasali ka sa mga dating apps. Alam nga naman, ihulog ni Lord galing sa langit. Sasaluhin mo si AFAM. Hello, hindi pwede yun, no? You-join ka sa mga dating apps. Isa na doon. Sasabihin ko sa'yo. Filipino Cupid. International Cupid. At marami pang iba. Text mo na lang ako. PM mo ako. Sasabihin ko sa'yo iba pa. Pangalawa. Second. Sabi niya sa isip. Maglagay ka ng profile picture. Siyempre, yung picture, naka-smile. Huwag naman yung ilabas lahat ng gilagid mo, day. Huwag naman yun. O manay, huwag puro filter. Magpakatotoo ka. Huwag yung in-enhance mo lang dahil sa AI. Baka naman hindi ka makilala ni AFAM pag nag-video call na kayo. Isa pa. Huwag naman yung napaka-daring na halos kasama ka sa mga bold star. Siyempre manay, lalo na kung may join ka at may edad ka na, parang hindi na kaaya-aya. At huwag din naman naglalagay ng picture na kung todo make-up, na mukha ka namang sasali sa pageant o sa party. Number 3. Siyempre, maglalagay ka ng good headings. Yung mga profile mo ba, ilalagay mo doon kung sino ka, anong pangalan mo. Siyempre, ilalagay mo yun. Kung ano ka talaga. May anak ka na, di sabihin mo may anak ka na. Huwag kang maglalagay ng fake na profile. Na ibang tao ang ilalagay mo doon. Parang ibang pagkatao. Kung ano ka, magpakatotoo ka. Mas gusto nila yun. Kasi ang AFAM, mas gusto nila na sa simula pa lang, honest ka na. Number 4. Siyempre, dapat specific ka. Pag nag-add sa'yo si AFAM at minessage ka, maging prangka ka. Magpakatotoo ka. Huwag yung magpapakyut ka sa kanya. And aside from that, huwag na huwag mo silang tatanungin kung ilang taon. Nabastasan yun, oy. Very unprofessional yun. Pangalawa, huwag na huwag mo rin silang tatanungin kung anong trabaho. Na ibig sabihin nun, interesado ka lang kung anong kinikita niya. O diba? At isa pa, huwag mong tatanungin about sa ex niya kung bakit sila nagkahiwalay o anong status niya. Huwag yun, antayin mo siya na siya ang una magsabi sa'yo. Eto na, ang ating number 5. Siyempre, nag-uusap na kayo ni AFAM. Hayaan mo siya magbigay ng lead. Nakunin ang number mo o mag-uusap kayo sa ibang apps. Huwag yung ikaw ang mag-uuna-una, huwag kang pabida-bidaday. Manay, tandaan mo yan. Hayaan mo siyang mag-initiate. And the last but not the least, huwag ka agad hihingi ng pera, nakakausap niyo pala, huwag ka namang garapal. Kasi doon nakikita na, pera lang talagang hinahanap mo, hindi partner, hindi love of my life na forever. Oh, yan ang muna mga ngayon ha. Marami pa akong susunod na tips na sasabihin sa inyo. Kaya, like and subscribe para updated kayo sa susunod